So, isang pagkakataon, opportunity na pag-aralan natin ang salita ng Diyos. At bago ang lahat, tayo po'y manalangin. Maraming Diyos, muli kami nagpapasalamat sa isang pagkakataon na yung pinatalong sa amin. Salamat sa presensya ng bawat isa. Salamat Panginoon dahil malaya po kami na pag-aralan sa magsiki ng inyong banal na salita. Dalangin po ng Banal na Espiritu ang siyang magpaunawa upang aming maintindihan ang mga bagay patungkol po sa inyo. At sa oras na ito ay gabayan po kami, tulungan niyo po kami habang pag-aaralan po namin ang mga bagay na patungkol po sa inyo. At sa iyo po namin, pinagkakatiwalang lahat sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Amen. So, sa bagay po ay pag-usapan po natin ang issue regarding po the faith of Christ and the faith in Christ. So ano pong pagkakaiba? Kasi minsan ito po ay ikinukonklud ng karamihan na parehas lang. The faith of Christ and the faith in Christ. Ang pagkakaiba ito po, yung of at saka in. So yun po. Ngayon, alamin natin ano ba ang ibig sabihin ng lesson natin. So, Apostle Paul distinguishes between the faith of Christ and faith in Christ in his letters. Understanding this distinction is key to grasping Paul's teaching on salvation. So, ito po ay may kinalaman po sa salvation. Kung pag-usapan natin yung kaligtasan, mayroon pong connection. Kanina po, binasa natin sa Romans 1, lalo na sa verse 17. Kung mapansin niyo po yung verse 17, may dalawang faith na na-mention. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith. So, from faith to faith. Mayroong dalawang faith na na-mention dito sa binasa po natin. So, kanino yung faith? From faith and then to faith. Okay, so, number one, faith of Christ refers to Christ on obedience and trust in God. Pag sinasabi po na faith of Christ, ito po yung paniniwala ni Kristo doon sa kanyang Ama. Diba? Kung mapansin nyo dito sa Philippians chapter number 2, sa verse 8 and 9, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name. So, refers to Christ on obedience and trust in God. Then, it emphasizes Jesus' faithfulness in fulfilling God's plan. So, ito yung ibig sabihin ito po yung nag-emphasize sa faithfulness ng ating Panginoong Jesus in fulfilling God's plan, including His obedience to death on the cross. So yun po yung emphasis pag sinasabing faith of Christ. Sa Romans 3:22, Romans chapter 3 verse 22, even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ. Ulitin ko po yung verse 22. Even the righteousness of God which is by faith of Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. So all things are justification to the faithful obedience of Christ. Ibig sabihin po, dahil sa faith of Christ, dahil sa kanyang pagsunod, nagkaroon tayo ng justification. Dagdag pa natin yung Galatians 2:16. Galatians chapter 2
verse 16, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Christ. Sa mapansin, di ko alam sa ibang version, sa King James kasi ay ini-emphasize yung pagkakaiba. Dito po sa verse 16, ang sinasabi nito, knowing that a man is not justified by works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Walang na-justify sa pagsunod sa kautusan ni Moses, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Jesus Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. Napansin niyo po yung sinasabi doon, justification by the faith of Christ. Saan po yan na-perform? Cross. Okay? Sa cross. Doon po na-perform yung faith of Christ for our justification. Yan po yung nangyari doon sa cross. Faith of Christ. So, the key idea, Christ's faithfulness makes salvation possible for humanity. So, ganun po ang nangyari. Naging available sa lahat ang kaligtasan, at ito po ay ginawa ng Panginoon sa cross. Nakuha yung point pag sinasabing faith of Christ? Yan po yung total obedience ng ating Panginoon doon sa kanyang Ama, na sa kanyang ginawa magkakaroon ng mapawalang sala ang mga naniniwala. Then, pag sinasabing faith in Christ, refers to the believer's personal trust in Jesus for forgiveness and salvation. Faith in Christ, ito po ay referring sa mga mananampalataya tayo po. So, yung faith of Christ, yung paniniwala ni Kristo doon sa kanyang Ama, pag sinasabing faith in Christ, yung paniniwala natin kay kanino? Jesus. Kay Jesus naman. Diba? Refers to the believer's personal trust in Jesus for forgiveness and salvation. Kailangan makita po natin yung distinction dahil pag minsan kasi pag hindi nakikita yung pagkakaiba ay ikinukontrol din ng parehas lang. Ano ba yung faith of Christ? Ano ba yung faith in Christ? Ayan. So, yun po yung personal trust natin. Tayo po ay naniniwala na ang kapatawaran ay ginawa ni Kristo sa cross. Ang kaligtasan ay ginawa din ng Panginoon. Ano ba? Faith in Christ emphasizes human response. Okay? Faith in Christ emphasizes human response. Faith in Jesus' word rather than reliance on works of the law. Balik tayo sa Galatians 2:16. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ, even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law, for by the works of the law shall no flesh be justified. So dito po ay ulitin ko ang justification, ang forgiveness, ang salvation ay hindi nakasalalay po doon sa sa works of the law. But before, ang basis, ang basihan po ay ang
law of Moses. Pero later on, after the days of Jesus Christ, hindi na po ito ang basihan para ang tao ay maligtas, para ang tao ay mapatawad. Ang basis po ay yung paniniwala natin kay Kristo. Doon sa kanyang ginawa mismo sa cross. So yun po ang basihan. Pinag-usapan natin kanina sa Sunday School, ang basis ng kaligtasan ngayon ay hindi na sa pamamagitan ng mga requirements na ibinigay ng Panginoon during the time of Moses at ipinaliwanag din doon sa Colossians 2:14-17. Yung mga yon, yung ni-require doon ay mga shadow lang po yun. But the reality is Christ. Now, after the death of Christ, ang basihan po ay hindi na yung works of the law. Ang basis po is yung work ng Panginoon mismo sa cross. Kaya, ang mga believers, ang mga mananampalatay naligtas dahil sa kanilang paniniwala sa cross. Dahil ang kaligtasan po ngayon mga kapatid ay dito po nakabase. Ang gospel po na dapat maipapangaral ay ang work ni Christ mismo. Anong sabi sa 1 Corinthians 1:18? 1 Corinthians 1:18, for the preaching of the cross is to them that perish foolishness, but unto us which are saved is the power of God. Ulitin ko po ang basihan ngayon para ang tao ay maligtas ay ang work ni Christ sa cross. So, faith in Christ. So, ang key idea, believers receive salvation by trusting in Christ's complete work. Paano daw naligtas ang mga mananampalataya, ang tao ngayon? By trusting in Christ's finished work. Kung balikan natin yung sa Ephesians, binasa natin kanina, Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Basahin ko lang. 8 and 9, for by grace are ye saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Ulitin ko po. Believers receive salvation, natanggap yung kaligtasan by trusting in Christ's finished work. Huwag niyong kalimutan po yung ginawa niya mismo doon sa cross. Yan po ang basihan na kung paniniwalaan ang tao ay maligtas. Hindi yung mga ni-required before the death of Christ. Maraming requirements noon. Kaya nga, pinag-uusapan natin kanina, nung dumating si Jesus Christ, ay ang sinusunod pa rin na mga requirements before His death ay kung ano ang ni-require doon. At nung siya namatay, tinapos niya lahat ng mga requirements para ang tao maligtas. Ngayon, para ang tao maligtas, maniwala doon sa kanyang ginawa. Ako ha, malinaw po sa atin. Believers receive salvation by trusting in Christ. Next, mayroon bang relationship between the two? Yung faith in Christ and faith in Christ? Alamin natin. Faith in Christ, Christ's obedience opens the way for salvation. Faith in Christ, obedience opens the way for salvation. Noon, walang ganon na kapamaraanan para ang tao ay maligtas. Bakit po? May requirements eh. Pero sa ngayon, dahil sa pagsunod ng ating Panginoong Hesus sa kanyang Ama na mamatay doon sa cross para sa lahat, opens the way for salvation. Wala pong ganon na katuruan before His death. After His death, nagkaroon lang po ng kaligtasan na kung saan para sa lahat
at ito'y kanyang makamtan kung maniwala. Kaya pala, ang kaligtasan ngayon ay by faith in Christ's finished work. Dagdag pa natin, yung faith in Christ, believers accept and rely on that salvation through their own trust. Ayan. Believers accept and rely on salvation through their own trust. Balikan natin yung 1 Corinthians 15, 1 to 4. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you. Ano yung gospel na ipinangaral ni Apostle Paul na na-mention sa 1 Corinthians 15, 1 to 4. Nabasa natin kanina sa Acts 20:24, the gospel is the gospel of God's grace, na kung ito po ay ipapangaral, ang tao ay maligtas. Sabi niya, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you. Ano yung gospel na ipapangaral para ang tayo maligtas? Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scripture. Anong sabi? Paano daw maligtas ang tao sa panahon ngayon? Ito na po yung paniniwalaan. Okay? Yung work ng Panginoon sa cross, yan po ang paniniwalaan sa panahon natin ngayon, at ang tao ay maligtas. Saan tayo iniligtas? Alam niyo po, tayo po iniligtas sa darating na parusa. May parusa kasi ang Panginoon, kaya nais ng Panginoon na kung maaari, lahat ng tao ay hindi maparusahan. Pero ang condition, maniwala ka. Ang condition, dapat maniwala. Kasi, pag hindi paniniwalaan ang Ebanghelyo tungkol sa cross, ang tao po ay walang kaligtasan. Anong sinasabi sa Romans chapter 5? Romans chapter 5, verse 9. Romans 5:9. Much more than being now justified by His blood, we shall be saved from the wrath through Him. So tayo po iniligtas doon sa darating na parusa, doon sa darating na puot ng Panginoon. Kaya ang tao ay makakaligtas lamang sa parusa na yun kung maniwala. Next. Together, they explain Paul's teaching that salvation is both Christ's work and our trust in Him. So, ang kaligtasan ginawa na ng Panginoon, paano kung hindi paniniwalaan ng tao? Siya may maligtas? Hindi. Tama na ginawa ng Panginoon ang kaligtasan. Ginawa na niya. Pero, ang tao ay mamaligtas lamang kung maniwala. Hindi ibig sabihin na nung siya'y namatay, ligtas na lahat. Hindi po. Dapat mo na maniwala sa Ebanghelyo. That explains Paul's teaching that salvation is both Christ's work and our trust in Him. Next, benefits of this faith. Ano yung mga benefits naman? Yung faith of Christ and faith in Christ. Justification and righteousness. Yun po yung benefits na makukuha sa pananampalataya ngayon. Magkaroon ng justification, mapawalang sala ang tao, at siya'y maging matuwid. Ano sabi sa Romans 5:1? Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yan po mga kapatid ang maging benefits na makukuha natin. Yun po ang benefits na maranasan natin
justification. Ano yung justification? Napawalang sala, or inahin ka na. Or, and righteousness. Tayo po ay gawin niyang matuwid. Yun po ang maging benefits po. Pangalawa na benefits, peace with God. Magkakaroon ng kapayapaan. Dito sa verse 2, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Then sa verse 1, therefore being justified by faith, we have peace with God. So aside from justification and righteousness, magkakaroon din tayo ng kapayapaan. Ano pa? Access to grace. Diba? Sa Ephesians 2:8 and 9, mayroon tayong access by faith. At ganun din sa Romans 5:2, we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And then assurance of eternal life. Nakuha niyo po yung kung ano ang magiging benefits ng mga believers pag ito'y paniniwalaan natin. Basahin ko lang yung Galatians chapter number 2, verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself to me. So, mayroon pong assurance. And then sa Titus, na-mention din yung promise of eternal life. Titus chapter 1, verse 2. In hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. So mayroon pong assurance of eternal life. Then in conclusion, according to Apostle Paul, the faith of Christ is Christ on faithful obedience to God, which secures salvation for humanity. Ulitin ko po, the faith of Christ is Christ on faithful obedience to God. Kung tutusin, kung siguro tayo ayaw natin mamatay para sa lahat. Pero si Kristo ay namatay para ang lahat ng tao ay magkaroon ng kaligtasan. Okay? So, Christ on faithful obedience to God, which secures salvation for humanity. And then, the faith in Christ is the believer's personal trust in Jesus, through which one receives salvation and eternal life. Kaya tandaan natin mga kapatid, ang Panginoon mayroong plano. Minsan hindi natin naunawaan yung plano ng Panginoon sa atin. Pero ang Biblia po ay malinaw, mababasa po natin ano yung kanyang plano para sa atin. Sa lahat ng mga naniniwala ay kanyang tinatakan. Ayon sa Ephesians chapter number 1:13, in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Sa lahat ng mga naniniwala, lahat ng mga mananampalataya ay mayroong kaligtasan, mayroong eternal life, at ang inilagay ng Panginoon na patunay ng isang tao ay sa Kanya, tinatakan niya ng Espiritu. Ibig sabihin, lahat ng mga believers ay mayroong selyo. Ano po ang selyo na ginamit niya? Ang Kanyang Espiritu. Okay? Ang Kanyang Espiritu. At lahat ng Kanyang sinilyuhan ay pinangakuhan. Saan pupunta? Philippians chapter 3 verse 20.
Our citizenship or conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. So lahat ng sinilyuhan ay pinangakuhan niya ng langit. Sa madaling salita, lahat ng mga mananampalataya ngayon ay hindi magtatagal sa mundong ibabaw. Lahat ng mga believers ngayon ay pinangakuhan niya ng langit. At sa langit po maninirahan ang mga believers ngayon magpakailanman. Okay? Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magsawa sa pagsamba sa ating Panginoon. Huwag po tayong magsawa na pag-aralan ang plano ng Panginoon sa atin dahil ang Diyos ay hindi nagsasawa na ibigay ang mga pagpapalang spiritual sa atin. Okay? So sana po naunawaan nyo ang tungkol sa pananampalataya ni Kristo, the faith of Christ, and din yung ating paniniwala kay Kristo, the faith in Christ. Manalangin tayo, Panginoon. Maraming salamat sa pagkakataon na inyong pinagkaloob. Maraming salamat sa bawat isa. At aming pinagkakatiwala po, Panginoon, ang mga gagawin po namin sa buong araw na ito sa pamamagitan ng aming Panginoon. Amen. Maraming salamat. Amen.